isang dilaw na school bus. Sa Pilipinas, sa mga pelikula lang niya nakikita ang ganitong dambuhalang kahon ng bakal. Ngayon, sakay nito, dinig niya ang alog at ingay habang binabagtas nito ang umaga sa isang di pamilyar na bayan. Lahat ng tanawin sa labas ng bintana ay bago. Ang walang katapusang luntiang damuhan, mga bahay na walang matataas na bakod, at maging ang mga karatula sa wikang hindi niya kinagisnan. Si Rin, ang pangalang ibibigay sa kanya sa Amerika, ay nakasandal ng malalim sa kanyang upuan, nakatitig sa labas, may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila unti-unting lumulubog ang kanyang puso patungo sa kanyang mga paa. Isang taon na ang nakalipas, mula nang pumanaw ang kanyang ama. Pagkatapos noon, isinara ng kanyang ina ang lahat ng kanilang naiwan sa Maynila at tinanggap ang trabaho bilang isang mananaliksik sa universidad sa tahimik na bayang ito sa Amerika. Para silang tumakas. At sa di kilalang lupain na ito, ngayon ang unang araw ni Rin sa isang eskwelahang Amerikano, Westwood High. Ang dambuhalang gusali na gawa sa pulang ladrilyo ay tila isang kastilyo. Pagbaba ng mga estudyante sa bus, kanya-kanya sila ng grupo, sanay na sanay sa kanilang mga kilos. Ang mga babaeng may buhok na kulay mais ay nag-aayos ng buhok ng isa't isa habang nagtatawanan. Ang mga lalaking matitipuno ang katawan ay nagbabatukan habang nagbibitaw ng magagaspang na biro. Sa gitna nilang lahat, si Rin, isang binatang Asyano, ay tila isang dayuhan mula sa ibang planeta. Nag-iisa at hiwalay, tila nakatakda na ang kanyang papel. Ang binatang hindi kapansin-pansin. Ang anino na walang sinumang papansinin, na tahimik na maghihintay sa araw ng pagtatapos. Iyon, sa kanyang isip, ang tanging paraan para mabuhay dito. Matapos kunin ang kanyang class schedule sa opisina, hinanap niya ang kanyang silid-aralan sa kahabaan ng isang tuwid at malawak na pasilyo. Ang mga kulay abo na locker na nakahanay, ang amoy ng wax sa sahig, at ang mga usapang puno ng slang na hindi niya maintindihan, lahat ay tila bumabalot at lumulunod sa kanya. Pagpasok niya sa silid, lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Isang mabilis na pagpapakilala mula sa guro, ngunit ang mga mata ng kanyang mga kaklase ay nagpakita lamang ng panandaliang kuryosidad bago bumalik sa kani-kanilang mundo. Tahimik na umupo si Rin sa pinakalikurang upuan. At noon bumukas ang pinto at muling napalingon ang lahat. Pumasok si Jake, ang kapitan ng football team at star quarterback, kasama ang kanyang mga alipores. Kumilos siya na parang isang leader na isinilang. Sa kanyang paligid, palaging may aura ng paghanga at pagsunod. Mabilis na sinulyapan ni Jake ang buong silid. At nang makita niya si Rin sa likod, bahagya siyang kumunot ng noo. Hindi ito galit, kundi isang simpleng pag-usisa sa isang bagong bagay na pumasok sa kanyang teritoryo. At sa tabi ni Jake, tila ang huling piyesa na bubuo sa kanyang pagiging perpekto ay isang dalaga, si Claire. Ang pinuno ng cheerleading squad, ang kinikilalang reyna ng paaralan, ang kanyang buhok, na kumikinang na parang ginto sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga asul na mata ay may gandang hindi makatotohanan. Mukha siyang isang manikang buhay, ngunit sa kanyang mga ngiti, mayroong isang bagay na artipisyal, natural na inakbayan ni Jake si Claire sa baywang, at si Claire, na sanay na, ay sumandal sa kanyang braso. Sila ang hari at reyna sa maliit na kahariang ito na tinatawag na Westwood High. Habang tinitingnan sila ni Rin, naramdaman niya ang isang malawak na ilog na namamagitan sa kanila. Sila ay nasa kabilang pampang. Siya ay nasa kabila. Isang ilog na hinding-hindi niya matatawid. Ang buhay ni Claire ay parang isang perpektong teen movie. Isang gandang kinaiinggitan ng lahat. Isang ama na maimpluwensya sa bayan. At isang kasintahan na si Jake, ang pinakasikat na lalaki sa eskwela. Ito ang buhay na pinapangarap ng marami. Ngunit kapag namatay na ang maniningning na ilaw ng pelikula, iba ang katotohanan. Siya ay isang ibon na nakakulong sa isang hawlang gawa sa ginto. Si Jake ay hindi lang niya kasintahan. Siya rin ang kanyang Panginoon.
Nagsimula ang kanilang relasyon nang si Jake ay sumikat bilang bagong bituin ng football team. Ginusto ni Jake si Claire, at wala pang bagay na ginusto si Jake na hindi niya nakuha. Sa simula, naakit si Claire sa kanyang kumpiyansa at mapilit na karisma. Ang makatabi ang isang taong hinahangaan ng lahat ay parang isang matamis na kapangyarihan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kanyang pagmamahal ay naging isang obsesyon. Sinubukan niyang kontrolin ang lahat tungkol kay Claire. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga kaibigan, maging ang ekspresyon ng kanyang mukha sa mga litratong ipopost niya sa social media ay kailangan ng kanyang pahintulot. Unti-unting nawala ni Claire ang kanyang sarili, ang kanyang mga iniisip, ang kanyang mga damdamin, lahat ay hindi mahalaga. Ang tanging papel na ibinigay sa kanya ay ang maging perpektong kasintahan ni Jake. Alam niyang mali ang relasyong ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na umalis. Si Jake ang bayani ng maliit na bayang ito. At ang kalabanin siya ay parang pagdeklara ng giyera laban sa buong komunidad. Maging ang kanyang mga magulang ay ipinagmamalaki si Jake at sinusuportahan ang kanilang relasyon. Walang sinuman ang nakakakita sa mga rehas ng gintong hawla na kumukulong sa kanya. Isang hapon, sa klase ng kasaysayan, nag-uulat si David, isang lalaking nakasalamin na madalas pagtawanan ng mga atleta. Nanginginig ang kanyang boses at nauutal siya dahil sa kaba. Mula sa likuran ng silid, kung saan nakaupo si Jake at ang kanyang mga kaibigan, may maririnig na mga hagik-gik. Ginaya pa ni Jake ng lantaran ang pagsasalita ni David. At ilang estudyante ang sumabay sa pagtawa. Sinisira ang katahimikan ng klase. Maging ang guro ay tila walang magawa. Nag-aalangang sawayin si Jake. Namula ang mukha ni David sa kahihiyan. Halos maiyak na siya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni Claire ang kanyang kamay. Sir, I think mayroong isang interesting na punto sa ulat ni David. Pwede mo bang ipaliwanag pa ng mas detalyado? David, ang kanyang boses ay mahina. Ngunit may sapat na lakas ito upang patahimikin ang buong silid. Ito ang kanyang munting paraan para iligtas si David. Agad nanlamig ang ekspresyon ni Jake. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya si Claire. Anong ibig sabihin yon kanina? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng malamig na galit. Naawa lang ako kay David. Masyado kang masama sa kanya. Naawa? Tungkulin ba ng girlfriend ko na kampihan ang isang talunan? Akala ng lahat, kapantay kita. Ano na lang ang sasabihin nila sa reputasyon ko kapag nakikita kang kumakampi sa mga ganoong tao? Ang kanyang mga salita ay makasarili at malupit. Walang naisagot si Claire. Sa kanyang lohika, si Claire ay hindi isang individual, kundi isang palamuti lamang na nagpapataas ng kanyang halaga. Tahimik na pinanood ni Rin ang lahat ng pangyayari. Nakita niya ang maliit na katapangan sa kilos ni Claire at ang dambuhalang karahasan sa mga salita ni Jake. Si Claire ay hindi isang reyna na kinaiinggitan ng lahat, kundi isang sugatang ibon na nagnanais lamang lumipad ng malaya. Malabo niyang naramdaman ang lungkot at pagsuko na nakatago sa kaibuturan ng mga mata nito. Siya man, sa loob ng malaking espasyong ito, ay may sariling laban sa isang hindi nakikitang kalaban. Pagkatapos ng klase, sa isang pasilyong wala ng tao, nagkasalubong si Rin at si Claire na nag-iisa. Nakatanaw siya sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Nagulat siya nang maramdaman ang presensya ni Rin at nagtama ang kanilang mga mata. Pilit siyang ngumiti at naunang bumati. Hi, ikaw si Rin, 'di ba? Tumango lang si Rin. Salamat kanina sa history class, sabi ni Claire. May ginawa ba ako? Paatras na sagot ni Rin. Ayaw na niyang masangkot pa. Ngunit hindi pinansin ni Claire ang kanyang pag-iwas. Oo, walang ibang tumulong. Mukhang iba ka. Pagkasabi noon, tinawag siya ng kanyang mga kaibigan at nagmamadali siyang umalis. Naiwan si Rin na nakatayo sa pasilyo. Nakatingin sa direksyon kung saan siya nawala. Mukhang iba ka. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isipan. Isang papuri ba iyon? O isang babala para sa isang dayuhan na tulad niya? Ang pagiging iba ay nangangahulugang pagiging isang target.
Muli niyang ipinangako sa sarili. Huwag makialam. Huwag masangkot sa kahit anong gulo. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi mawala ang imahe ng dalagang may malungkot na mga mata sa loob ng isang gintong hawla. Biyernes ng gabi, pagkatapos ng laro ng football ng Westwood High, tambak ang pagkapanalo ng koponan laban sa kanilang karibal, at ang sentro ng lahat ay si Jake, na siyang gumawa ng huling puntos. Siya ang bayani. At si Claire, ang kanyang kasintahan, ay nakangiti sa tabi niya na parang isang diyosa ng tagumpay. Pagkatapos ng laro, ang mga estudyante ay dumiretso sa bahay ni Jake para sa isang victory party. Walang balak pumunta si Rin, ngunit pinilit siya ng ilang kaklase na gustong magpakilala ng bagong kaibigan. Wala siyang nagawa kundi sumama. Ang bahay ni Jake ay malaki, may 2 palapag, at malawak na hardin. Ang malakas na tugtog at sigawan ng mga kabataan ay pumupunit sa katahimikan ng gabi. Hindi sanay si Rin sa ganitong kapaligiran. Tumayo lang siya sa isang sulok, hindi mapakali habang hawak ang isang baso ng juice. Lahat ay tila nagsasaya. Ngunit sa kanyang paningin, ang kanilang mga tawa ay ingay lamang na walang laman. Natural na napadpad ang kanyang tingin kay Jake at Claire na pinaliligiran ng mga tao. Si Claire ay nakangiti ng perpekto sa tabi niya, ngunit nakikita ni Rin ang mga pinong lamat sa likod ng kanyang ngiti. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Ang insidente ay nangyari sa isang iglap. Umalis sandali si Claire sa tabi ni Jake para kausapin si Tom, isang miyembro rin ng football team at isa sa mga kaibigan niya. Isang simpleng pag-uusap lamang, ngunit nang makita ito ni Jake, nanlamig ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang baso at malalaki ang hakbang na lumapit sa kanila. Walang sabi-sabing marahas niyang hinablot ang pulsuhan ni Claire. Anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay sapat na hina para hindi marinig sa gitna ng ingay, ngunit puno ito ng galit na parang yelo. Kausap ko lang si Tom, gulat na sabi ni Claire. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang makikipag-usap. At tatawa sa lalaking hindi ko kilala. Hindi siya di kilala, Tom. Kaibigan mo siya. Kilala mo siya. Kaibigan ko, hindi mo kaibigan. Aray! Bitiwan mo ako. Ilang estudyante ang nakakita sa pangyayari, ngunit lahat sila ay nag-iwas ng tingin. Walang gustong galitin si Jake. Maging si Tom ay napaatras. Walang magawa. Ito ang karahasan na araw-araw nangyayari sa kanilang mundo, alam ng lahat, ngunit walang nagsasalita. Nakita ni Rin ang lahat. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang boses sa kanyang isip ang nagsasabing, wala kang pakialam diyan. Hindi mo yan problema. Ngunit ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ay tumututol. Ang namumutlang mukha ni Claire na nagtitiis sa sakit, ang desperasyon sa kanyang mga mata, hindi niya ito kayang talikuran. Naalala niya ang sabi ng kanyang ama, ang manahimik sa harap ng kawalang katarungan ay kapareho ng pagiging kasabwat nito. Ibinaba ni Rin ang kanyang baso ng juice, at dahan-dahan, ngunit walang pag-aalinlangan, naglakad siya palapit sa kanila. Naramdaman niya ang mga matang nakatuon sa kanya. Isang dayuhan ang tumuntong sa teritoryo ng hari. Huminto siya sa harap ni Jake. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang kamay ni Jake na mahigpit na nakahawak sa braso ni Claire. Tumingin si Jake kay Rin na parang hindi makapaniwala. Hindi siya pinansin ni Rin. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mukha at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Jake. At ginawa niya ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Hindi sa Ingles, kundi sa isang mababa at mahinahong Filipino, siya'y nagsalita. Bitawan mo siya. 3 maikling salita. Ang hindi pamilyar na wika ay tila tumagos sa malakas na tugtugin at malinaw na bumaon sa pandinig ni Jake. Sa simula, hindi niya naintindihan ang kahulugan, ngunit sa bigat ng mga salita at sa hindi natitinag na titig ni Rin, naramdaman niyang mayroong kakaiba. Anong sinasabi ng baliw na to? Muling nagsalita si Rin. Ngayon sa paunti-unting Ingles, ngunit malinaw. Let her go. Ang kanyang boses ay parang isang bulong,
Ngunit mas malakas pa ito kaysa sa anumang sigaw, pinuputol ang hangin sa paligid. Isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakapako sa maliit na binatang galing sa silangan at sa hari ng paaralan. Namula ang mukha ni Jake sa kahihiyan. Isang hamak na dayuhan ang nangahas na hamunin ang kanyang awtoridad sa harap pa ng kanyang kasintahan. Hindi niya namalayang nabitawan niya ang braso ni Claire. Napatitig si Claire kay Rin. Ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat at pagkalito. Akala niya ay walang sino man ang tatayo para sa kanya. Ngunit ngayon, ang pinakahuling taong inaasahan niya, sa pinakatahimik na paraan, ang nagtanggol sa kanya. Ikinuyom ni Jake ang kanyang mga kamao. Gusto niyang suntukin si Rin sa mukha. Ngunit ang paggamit ng dahas sa harap ng maraming tao ay makakasira sa kanyang imahe. Pinigilan niya ang kanyang galit at nagsalita sa isang tinig na puno ng pagbabanta. Tapos ka na. Gagawin kong impyerno ang buhay mo sa eskwelahang to. Pagkasabi noon, muli niyang hinablot ang pulsuhan ni Claire at marahas siyang hinila paalis. Biglang nanlamig ang party. Dahan-dahang umiwas ang mga estudyante kay Rin na parang mayroon siyang nakakahawang sakit. Naiwan si Rin na nakatayo. Nararamdaman ang paparating na bagyo. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi siya natakot. Sa halip, parang may nagising sa kanyang dibdib na matagal nang natutulog. Ang maliit niyang bulong na bumasag sa katahimikan ay simula na ngayon ng isang alon na hindi na mapipigilan. Ang babala ni Jake ay hindi isang biro. Lunes ng umaga, pagtapak pa lang ni Rin sa paaralan, ramdam na niya ang kanyang pagiging ganap na hiwalay sa lahat. Nagsimula na ang isang digmaang hindi nakikita. Hindi direktang kumilos si Jake. Ginamit niya ang kanyang impluwensya sa isang tuso at maruming paraan para gipitin si Rin. Sa pasilyo, iniiwasan siya ng mga estudyante. Normal na lang ang mabangga nang hindi hihingi ng paumanhin at sa kanyang likuran, laging may mga bulungan ng panunuya. Sino ba siya sa akala niya para kalabanin si Jake? Ang mga salitang iyon ay parang matutulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang locker ay halos araw-araw na pinagdidiskitahan. May mga racist na sulat sa pinto o kaya'y puno ng bulok na prutas at basura sa loob. Isang beses, ninakaw ang kanyang damit pangpi. Kaya hindi siya nakasali sa klase at nakakuha ng mababang marka. Alam ng mga guro ang nangyayari, ngunit dahil sangkot si Jake, walang naglakas loob na makialam. Ang ama ni Jake ay isang maimpluwensyang tao sa komunidad at isa sa pinakamalaking donor ng paaralan. Umabot na rin ang pambubuli sa online. Sa isang anonymous na social media app na ginagamit ng mga estudyante, kumalat ang mga malisyosong tsismis tungkol kay Rin na isa raw siyang kriminal na tumakas mula sa Pilipinas o mayroon siyang kakaibang sakit, mga kasinungalingang walang basehan. Ngunit pinaniwalaan ng mga estudyante at lalo siyang tinrato na parang isang peste. Naging ganap na nag-iisa si Rin. Tuwing tanghalian, wala siyang kasabay kumain. May mga araw na sa loob ng cubicle sa banyo, siya nagtatago para lang kainin ang kanyang tinapay. Habang pinapanood ang lahat ng ito, kinakain ng konsensya si Claire. Dahil sa kanya, nagdurusa si Rin. Nakiusap siya kay Jake na itigil na ito. Ngunit tila mas natutuwa pa si Jake sa kanyang reaksyon. Habang mas nag-aalala ka sa kanya, mas lalo siyang magdurusa, kaya manahimik ka na lang sa tabi ko. At titigil din ang lahat. Isa itong tusong pagbabanta. Ginagamit niyang hostage si Rin para mas lalo siyang itali sa kanyang tabi. Gustong lapitan ni Claire si Rin para humingi ng tawad, ngunit hindi niya magawa. Alam niyang sa sandaling makipag-ugnayan siya kay Rin, mas lalala pa ang pambubuli. Ang tanging magawa niya ay panoorin mula sa malayo ang likod ni Rin, na lalong nag-iisa ngunit matatag na lumalaban. Sa kanyang puso, nag-uumapaw ang pagsisisi at kawalan ng magawa, isang araw. Sa klase ng PE, ang aralin ay simpleng pagpasa at pagsalo ng bola ng football. Sinadya ni Jake na piliin si Rin bilang kanyang kapareha. At sunod-sunod siyang nagbato ng mga bolang napakalakas at napakabilis para saluhin ni Rin. Palaging umiiwas o nalalaglag ni Rin ang bola. Sa bawat pagkakataon, kinukutya siya ng mga kaibigan ni Jake.
Hoy! Rin! May mga kamay ka ba? Paano mo poprotektahan ang isang babae kung ganyan kakahina? Umalingaw-ngaw ang mapanuyang boses ni Jake sa buong field. At sa sandaling iyon, buong lakas na ibinato ni Jake ang matigas na bola na tila may kasamang intensyong pumatay diretso sa mukha ni Rin. Wala nang oras para umiwas. Tumama ang bola sa kanyang panga, kasabay ng isang malagutong na tunog. Bumagsak si Rin sa lupa. Sumirit ang mainit na dugo mula sa kanyang ilong. Napasinghap ang lahat ng estudyante sa field. Ito ay isang lantad na karahasan. Ngunit nagkibit-balikat lang si Jake. Oops! Dumulas ang kamay ko. Sorry, lumapit ang guro ng P. Ngunit wala rin siyang masabi kay Jake. Tiningnan lang niya ang kalagayan ni Rin. Sa sandaling iyon, mula sa mga bleacher, sumigaw si Claire at tumakbo palapit. Hindi na niya kaya. Humarap siya kay Jake at buong lakas siyang sinampal. Isang matunog na pak. Ang umalingaw-ngaw. Hayop ka. Umiiyak na sigaw ni Claire. Nagulat si Jake sandali. Ngunit agad na bumalik ang malamig na galit sa kanyang mukha at hinawakan niya ang braso ni Claire. Tigilan mo na. Hirap na bumangon si Rin mula sa pagkakahiga, pinupunasan ang dugo sa kanyang ilong. Kahit nanginginig, tumayo siya sa harap ni Claire at tinitigan si Jake. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at matigas na apoy ng galit ang nagliliyab. Tapos na ang digmaang hindi nakikita. Ngayon, magsisimula na ang isang digmaang hindi na maiiwasan. Sa malamig na hangin ng field, ang mga titig ng tatlo ay tila mga patalim na humihiwa sa hangin. Pag-uwi ni Rin, wasak ang kanyang pakiramdam. Nangingitim at may pasa ang kanyang panga, at ang kanyang damit na may mantsa ng dugo ay nagpapatunay sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Nasa isang conference ang kanyang ina. At gabi na itong uuwi, ayaw niyang makita siya nitong ganito. Ang makita ang nag-aalalang mukha ng ina ay mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Pumasok si Rin sa tahimik na bahay at humarap sa salamin sa banyo. Isang estrangherong binata ang nakatitig pabalik sa kanya. Isang mukhang takot, sugatan, at lubos na pagod. Hindi ganito ang itsura niya noong nasa Pilipinas pa siya. Sa dojo ng kanyang ama, siya ang pinaka-inaasahang disipulo at sa kanyang mga kaibigan, palagi siyang may kumpiyansa. Ngunit sa dayuhang lupaing ito, isa lamang siyang mahina at walang kapangyarihang dayuhan. Isang alon ng galit at kawalan ng magawa ang bumuhos sa kanya. Sinuntok niya ang lababo. Kasabay ng isang malakas na tunog, nabasag ang salamin. Sa mga piraso ng basag na salamin, ang kanyang mukha ay tila nadurog. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay babagsak na siya. Gusto niyang tumakas. Gusto niyang sukuan ang lahat at maglaho na lang. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatiling ganoon. Biglang, napansin ng kanyang mga mata ang isang lumang kahon sa sulok ng silid, kung saan hindi pa naiaayos ang lahat ng kanilang gamit sa paglipat, ang kahon na naglalaman ng mga naiwang gamit ng kanyang ama. Noong papunta sila sa Amerika, halos lahat ng gamit ay itinapon na, ngunit ang kahon na iyon ay ipinilit dalhin ng kanyang ina. Parang may humila kay Rin. Palapit sa kahon. Binuksan niya ang takip na puno ng alikabok. Sa loob, siksik ang mga gamit na may bakas ng kamay ng kanyang ama. Isang pudpod na kamisa de chino na pang-ensayo. Isang pares ng yantok o baston na gawa sa ratan na may mga marka ng paulit-ulit na paggamit. At sa pinakailalim, isang itim na sinturon, maayos na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Rin ang kamisa. May kalumaan na ito at may mga bahaging tastas. Ngunit tila naamoy pa niya ang pawis ng kanyang ama. Sa likod nito, may burda ng asul na sinulid ang pangalan ng kanilang paaralan ng sining panlaban, Lakas Diwa Arnis. Nang makita niya iyon, sumabog ang lahat ng damdaming kanyang pinipigilan. Ang pananabik sa kanyang ama, ang awa sa kanyang kalagayan, at ang galit sa sarili. Dahil hindi niya kayang labanan ang kawalang katarungan. Lahat ay naging mainit na luha. Niyakap niya ang kamisa ng kanyang ama at humagulgol.
Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya ng ganito mula nang mamatay ang kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. At parang may sumanib sa kanya. Isinuot niya ang lumang kamisa. Noong bata pa siya, napakalaki at kagalang-galang tingnan ng kamisa ng kanyang ama, ngunit ngayon, halos kasya na ito sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng silid at inayos ang kanyang sarili sa fundamental na tindig ng arnis, isang posisyon na matagal na niyang kinalimutan, at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang sinturon ay hindi lang isang tela na itinatali sa iyong baywang. Simbolo ito ng iyong pawis, ng iyong pagsisikap, at ng hindi mabilang na oras ng pagtitiis. Habang umiitim ang kulay ng sinturon, ang iyong puso ay dapat lalong pumuti at maging mapagkumbaba. Ang boses ng kanyang ama ay tila malinaw na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Dahan-dahan, napakabagal, sinimulan niyang gawin ang mga galaw ng arnis. Ang pagsalag, ang pag-ilag, ang pag-atake. Sa simula, ang kanyang mga galaw ay matigas at hindi tuloy-tuloy. Ang ilang taong paghinto ay nagpanigas sa kanyang katawan. Ngunit habang inuulit niya ang mga galaw, unti-unting nanumbalik ang alaala ng kanyang katawan. Ang bawat kalamnan at buto ay tila nagigising sa isang memoryang matagal nang nakatago. Tumulo ang pawis sa kanyang noo, humaplos sa pasang pisngi. Masakit. Ngunit ang sakit na iyon ay tila patunay na siya ay buhay. Hindi na siya ang walang magawang binata sa salamin. Siya ang anak ng isang maestro ng arnis. At sa kanyang dugo, dumadaloy ang diwa ng mga mandirigmang Pilipino na daang taon nang ipinapasa, sinaktan ng karahasan ni Jake ang kanyang katawan. Ngunit hindi nito kayang wasakin ang kanyang kaluluwa. Hindi siya tatakas. Lalaban siya. Ngunit hindi ito isang laban para sa paghihiganti. Ito ay dapat isang laban para ipagtanggol ang kanyang dignidad at para protektahan ang isang mahalagang tao mula sa hindi makatarungang karahasan. Ang landas ng arnis na itinuro ng kanyang ama ay tungkol dito, sa paglubog ng araw at pagdating ng dilim. Sa loob ng silid, ang binatang nakasuot ng lumang kamisa ay mag-isang nagpapawis, paulit-ulit na nagsasanay. Ang kanyang mga galaw ay hilaw pa, ngunit mayroon na itong isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman dati. Sa loob ng damit ng kanyang ama, muli niyang natagpuan ang nawawalang sarili at ang landas na dapat niyang tahakin. Ang pang-araw-araw na buhay ni Rin ay nagbago ng 180 degrees. Hindi na siya yumuyuko o umiiwas. Sa eskwela, tahimik pa rin siya. Ngunit ang kanyang mga titig ay mayroon ng tigas na hindi basta-basta kayang suwayin. Ang pagbabagong ito ay lalong nagpainis kay Jake. Ngunit hindi ito pinansin ni Rin. Ang tunay niyang laban ay nagsisimula pagkatapos ng klase. Nagtanong-tanong siya at natagpuan ang isang lumang gym sa isang maliit na gusali sa labas ng bayan. Ang pintura sa karatula ay tuklap-tuklap na at ang loob na nakikita mula sa bintana ay madilim at luma. Ito ay pag-aari ni Mang Ernesto, isang Pilipinong migrante na mahigit 30 taon nang naninirahan doon. Noong kabataan niya, isa siyang respetadong guro sa Pilipinas, ngunit dahil sa kanyang matigas na pag-uugali, hindi siya nakibagay sa mga modernong paaralan ng martial arts sa Amerika. Iilan na lang ang kanyang mga disipulo at nabuhay siyang halos nakalimutan na. Nang buksan ni Rin ang pinto, nag-iisang nakaupo si Mang Ernesto, nakatitig sa isang chessboard. Sinulyapan niya si Rin ng isang beses at ibinalik ang tingin sa board. Hindi na ako tumatanggap ng estudyante. Umuwi ka na. Ang kanyang boses ay magaspang at malamig. Pakiusap po, maestro. Kailangan ko po talagang matuto. Yumuko ng malalim si Rin. Noon lang itinaas ni Mang Ernesto ang kanyang mukha at tinitigan si Rin ng maigi. Nakita niya ang pasa sa mukha nito at ang mas malalim pang sugat sa kanyang mga mata. Hindi po. Gusto kong protektahan ang aking sarili. At mayroon po akong taong kailangang protektahan. Ang boses ni Rin ay puno ng pagsusumamo. Sandaling nanahimik si Mang Ernesto. Tumayo siya at kinuha ang isang maalikabok na picture frame. Sa loob nito ay isang litrato niya noong bata pa siya. Kasama ang nakangiting ama ni Rin. Ang ama mo.
Ang ama mo, nakasama ko siyang magpawis ng ilang beses noong kabataan namin. Ang ama mo ay isang tunay na mandirigma. Mas pinapahalagahan niya ang puso kaysa sa teknik. Sige na nga, gusto ko ang determinasyon sa mga mata mo. Pero mabigat ang aking pagsasanay. Kakayanin mo ba? Kahit anong pagsasanay po, kakayanin ko. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang malaimpyernong pagsasanay ni Rin. Pagkatapos ng klase, sasakay siya ng bus papunta sa gym at magpapawis hanggang sa hating gabi. Hindi sistematiko ang turo ni Mang Ernesto. Bago niya turuan ng mga teknik, sinubukan niyang baguhin muna ang isipan ni Rin. Pinapatay niya ang lahat ng ilaw sa gym at pinagsasanay si Rin na umiwas sa mga atake gamit lamang ang pandinig. Para ituro sa kanya na damhin ang hindi nakikita, hindi lang ang nakikita. Pinababad din niya si Rin sa tubig na may yelo sa loob ng 1 oras para palakasin ang kanyang pagtitiis sa matinding hirap. Nagtiimbagang si Rin at tiniis ang lahat. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa araw-araw at ang kanyang mga kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ngunit hindi siya sumuko. Ang magang sa dilim, habang umiiwas sa mga baston, tumalas ang kanyang mga pandama. Sa tubig na may yelo, ang kanyang isipan ay naging sintigas ng bakal. Isang gabi, habang pauwi siya, pagod na pagod, nakita niyang naghihintay si Claire sa ilalim ng ilaw sa hintuan ng bus. Paano niya nalaman na dumadaan siya roon tuwing ganoong oras? Nag-aalala ang kanyang mukha. Anong nangyari sa mukha mo? Si Jake na naman ba? Nanginginig ang kanyang boses. Hindi, nadulas lang ako. Pagsisinungaling ni Rin. Hindi naniwala si Claire. Kinuha niya ang isang maliit na first aid kit at maingat na ginamot ang mga bagong sugat sa kanyang mukha. Sa bawat haplos ng malamig na bulak sa kanyang sugat, napapangiwi si Rin. Please, itigil mo na to. Ikaw lang ang lalong masasaktan. Kakausapin ko si Jake. Pipilitin ko siyang tumigil. May mga luha sa kanyang mga mata. Sandaling tinitigan siya ni Rin at pagkatapos ay marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo to kasalanan. Laban ko to. Hindi na ako tatakbo o magpapatalo na lang. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may tigas na parang bato. Naintindihan ni Claire mula sa kanyang mga titig na hindi na niya ito mapipigilan. Mula noon, paminsan-minsan ay dumadalaw si Claire malapit sa gym ni Mang Ernesto. Wala siyang lakas ng loob na pumasok, kaya't sumisilip na lang siya mula sa siwang ng lumang bintana. Nakikita niya si Rin, basang-basa sa pawis, mag-isang sumisigaw habang inuulit-ulit ang mga galaw sa dilim. Ang kanyang anyo ay tila delikado. Ngunit kasabay noon, ito ang pinakamalakas na bagay na nakita niya. Napagtanto niya, hindi lang siya natututo ng mga teknik sa pakikipaglaban. Binubuo niyang muli ang kanyang sariling wasak na pagkatao. Ang kanyang mga sigaw sa gitna ng dilim ay parang mga sigaw ng pag-asa laban sa kawalan at ito'y nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang puso. Araw-araw, lumalakas si Rin. Ang kanyang mga galaw ay bumibilis at tumatalas. Ngunit may isang buhol pa rin sa kanyang puso na hindi niya makalas. Sa mga kritikal na sandali, nag-aatubili siyang tapusin ang kalaban. Sa kanilang sparring ni Mang Ernesto, palagi siyang nalalagay sa alanganin, ngunit hindi niya magawang bitawan ang huling suntok. Hindi ito problema sa teknik. Ito ay dahil sa isang malalim na takot sa karahasan na nakatanim sa kanyang puso. Nakita ni Mang Ernesto ang problema ni Rin. Lumalakas na ang iyong mga galaw, pero hindi mo pa nakikita ang daan. Ang kamao na walang daan ay hangin lamang ang tatamaan at walang saysay. Pinatigil niya ang pagsasanay ni Rin at sa loob ng ilang araw, pinaupo lang siya sa sulok ng gym at pinagsulat ng salitang daan sa papel gamit ang isang pinsel. Naiinip si Rin, ngunit tahimik siyang sumunod. Isang araw, binigyan siya ni Mang Ernesto ng isang lumang sulat. Ipinatago to sa akin ng ama mo bago siya umalis papuntang Amerika, sabi niya. Ibigay ko raw sa'yo kapag dumating ang araw na tunay mong hinahanap ang daan, ang sulat ng kanyang ama. Nanginginig na binuksan ni Rin ang sobre. Sa loob ay ang sulat na may malakas na sulat kamay ng kanyang ama. Mahal kong anak Rin,
Kung binabasa mo na ang sulat na ito, malamang ay nasa isang dayuhang lupain ka at mag-isang lumalaban sa isang mahirap na laban. Palagi akong nag-aalala kung magiging maayos ka riyan. Dahil alam kong bagamat mas malakas ka kaysa kanino man sa pisikal, ang iyong puso ay mas mabait at mas malambot kaysa sa iba rin. Inilaan ko ang buong buhay ko sa arnis. Ngunit ni minsan ay hindi ko inisip na ito'y isang sining para lang manalo sa laban. Ang tunay na arnis ay ang daan para manalo ng hindi lumalaban. At sa huli, ito ang pusong tumatanggap sa kalaban ng walang galit. Lahat ng karahasan sa mundo ay nagmumula sa takot. Para itago ang sariling kahinaan, pinipigilan at sinasaktan nila ang iba. Ang dapat mong harapin ay hindi ang kamao ng iyong kalaban, kundi ang takot sa loob ng kanyang puso na nagpapakilos sa kamaong iyon. Kung haharap ka sa isang laban na hindi maiiwasan, isa lang ang tandaan mo. Ang iyong mga kamay at paa ay hindi para manira. Ang mga ito ay dapat maging isang kalasag na puputol sa siklo ng karahasan at isang pinto na magbubukas sa tamang landas. Huwag mong tingnan ang iyong kalaban ng may puot. Sa halip, basahin mo sa kanyang mga galaw ang kanyang kalungkutan at takot. At sa pamamagitan ng iyong pinakamatatag at pinakatahimik na puso, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagpapabagsak sa kalaban, kundi sa tapang na tulungan siyang bumangon. Wala na ako sa tabi mo, ngunit ang aking mga turo ay laging nabubuhay sa loob ng iyong puso. Dalangin ko na, sa bawat hakbang na iyong gagawin, sa bawat galaw na iyong bibitawan, ang diwa ng tamang daan ay manahan. Ikaw ang aking anak at ang aking pinakamalaking karangalan. Pagkatapos basahin ang sulat, walang luhang tumulo mula sa mga mata ni Rin. Sa halip, isang malinaw na pakiramdam ang pumuno sa kanya, na tila nawala ang makapal na hamog sa kanyang isipan. Ang kinatatakutan niya ay hindi ang akto ng pananakit. Ang kinatatakutan niya ay ang malamon ng galit at puot at maging isa ring halimaw ng karahasan. Binigyan siya ng kanyang ama ng huling aral. Hindi ang teknik ng pakikipaglaban, kundi ang dahilan at layunin nito. Tumayo siya at kinuha ang pinsel at sa isang iglap, isinulat niya ang salitang daan sa papel. Ibang-iba na ito, puno ng lakas at lalim. Yumuko siya ng malalim kay Mang Ernesto. Maestro, nakikita ko na po ang daan. Ngumiti si Mang Ernesto nang may kasiyahan at tumango. Mabuti. May liwanag na ang iyong mga mata. Ang huling pagsasanay. Mula ngayon, isipin mong ako ang taong pinakakinamumuhian mo at atakihin mo ako ng buong lakas. Lampasan mo ang huling takot sa loob ng iyong puso. Nag-atubili si Rin sandali. Ngunit agad na naghanda. Ang nasa harap niya ay hindi na ang kanyang respetadong guro, kundi si Jake ang taong nagpahirap kay Claire at yumurak sa kanya. Bumangon ang galit sa kanyang puso, ngunit naalala niya ang turo ng kanyang ama at pinakalma ito. Ginawa niya ang galit na iyon bilang enerhiya patungo sa tamang daan. Haa! Pinunit ng sigaw ni Rin ang katahimikan ng gym. Lumipad ang kanyang katawan at isang walang pag-aatubiling atake ang pinakawalan niya kay Mang Ernesto. Mabilis na sinalag ng matanda ang kanyang mga atake, ngunit naramdaman niyang iba na ang kalidad ng mga galaw ng kanyang disipulo. Sa bawat kilos, wala nang intensyong manira, kundi isang matatag na determinasyon na putulin ang kawalang katarungan. Ang huling aral ng ama ay sa wakas ay nagbigay ng kaluluwa sa kamao ng binata. Si Rin, na nalampasan na ang pader sa kanyang puso sa pamamagitan ng sulat ng kanyang ama, ay isa ng ibang tao. Ang kanyang kakayahan ay biglang tumalon sa ibang antas. Na maging si Mang Ernesto ay humanga, ngunit hindi niya ipinagyabang ang kanyang lakas. Sa eskwela, nanatili siyang tahimik at ang mga maliliit na pang-aasar mula sa mga kaibigan ni Jake ay simpleng binabalewala na lamang niya. Siya ay parang sentro ng isang bagyo, nasa pinakamalalim na katahimikan, naghihintay ng tamang oras. Ang unang nakapansin sa kanyang pagbabago ay si Jake. Nang hindi na niya makita ang takot o pagyuko sa mga mata ni Rin,
nagsimula siyang mairita. Isang nilalang na hindi niya kontrolado ito ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Naghanap siya ng bagong paraan para ganap na mapasuko si Rin. Ang pagkakataon ay dumating sa panahon ng pinakamalaking pagdiriwang ng paaralan, ang homecoming. Sa huling gabi ng pagdiriwang, isang hindi opisyal na party ang gaganapin sa isang lumang bodega na pag-aari ng kuya ni Jake. Dahil walang mga guro, ang lugar na iyon ay isang malayang sona kung saan nagtitipon ang lahat ng pasaway sa paaralan para sa isang gabing puno ng kaguluhan. Pinili ni Jake ang lugar na iyon bilang kanilang huling pagtutuos. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikalat sa buong paaralan ang isang espesyal na imbitasyon para kay Rin, na sa katotohanan ay isang hamon sa isang duelo. Mabilis na kumalat ang balita. Sa likod ng bodega, aayusin ni Jake at Rin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa paraan ng mga lalaki. Hindi ito isang simpleng panunood ng away. Ito ay parang isang labanan para sa trono, para malaman kung sino ang tunay na hari ng paaralan. Naging excited ang mga estudyante. Lahat sila ay nag-aabang na may malupit na kuryosidad kung anong kakilakilabot na katapusan ang naghihintay sa mapangahas na dayuhang ito. Nang marinig ito ni Claire, namutla siya at tumakbo papunta kay Rin. "Nababaliw ka na ba? Huwag kang pupunta. Patibong yan. Balak kanyang durugin ng tuluyan." Umiiyak siyang yumakap sa braso ni Rin. Marahang hinawakan ni Rin ang kanyang mga kamay. "Alam ko, pero hindi ko to matatakasan. Kung tatakbo ako ngayon, habang buhay na akong tatakbo. Ikaw at ako." Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit mayroon itong determinasyon na hindi na mapipigilan. Naintindihan ni Claire na hindi na niya ito mapipigilan. Sa halip, nagpasya siyang lumaban kasama niya sa ibang paraan. Kinahapunan, sa harap ng lahat, gumawa si Claire ng isang nakakagulat na hakbang. Nilagpasan niya ang karaniwang mesa ng mga atleta at cheerleader at naglakad patungo sa pinakasulok na mesa ng cafeteria kung saan mag-isang kumakain si Rin. Napasinghap ang lahat ng estudyante sa cafeteria. Ang reyna ay umalis sa tabi ng hari at kumampi sa rebelde. Nanginig sa galit ang mukha ni Jake. "Claire, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito ngayon din!" Sigaw niya, ngunit hindi lumingon si Claire. Sa halip, kumuha pa siya ng kaunting salad mula sa kanyang plato at inilagay sa plato ni Rin, na parang walang nangyari. "Kumain ka pa nito. Kailangan mo ng lakas." Iyon ang pinakamalinaw at pinakamatapang na deklarasyon na magagawa niya. Hindi na siya pag-aari ni Jake. Ito ang kanyang pahayag na hindi na siya mananahimik sa harap ng karahasan. Ang kanyang maliit na kilos ay lumikha ng isang malaking alon sa buong paaralan. Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ihip ng hangin. Nagsimulang magkaroon ng mga matang nagdududa sa absolutong kapangyarihan ni Jake. At may ilan na lihim na sumusuporta kina Rin at Claire. Gabi bago ang party, pagkatapos ng pagsasanay, lumabas si Rin sa gym. Sa labas, naghihintay si Claire. May hawak siyang isang maliit na kahon. Ito, parang isang anting-anting. Sa loob ng kahon na iniabot niya ay isang maliit na handmade na bracelet na may buhol. Gawa to sa palamuti mula sa uniform ko. Tahimik na isinuot ni Rin ang bracelet sa kanyang pulso. Magaspang ang pagkakagawa. Ngunit naroon ang buong puso ni Claire. "Salamat," mahinang sabi niya. "Huwag kang magsalita na parang pupunta ka sa kamatayan." Pilit nang umiti si Claire. Sandali silang nagkatitigan. Sa darating na gabi ng pagtutuos, kailangan nilang lumaban sa magkaibang lugar, ngunit may iisang puso. Ang imbitasyong iniabot ni Claire ay isang anunsyo ng isang laban na hindi maiiwasan para kay Rin. Ngunit isa rin itong pangako na magkasama nilang lalampasan ang dilim. Ang bodega kung saan gaganapin ang homecoming party ay nasa labas ng bayan, sa isang abandonadong industrial zone. Nakabibinging musika, kumukutitap na ilaw, at ang pinaghalong amoy ng alak at pawis ay lumikha ng isang magulong espasyo. Daan-daang estudyante ang nagsasayawan at nagsisigawan,
Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, mayroong isang matalim na tensyon, isang pag-aabang sa magaganap na sagupaan. Hindi sumali si Rin sa party. Naghintay siya sa isang madilim na bakanteng lote malapit sa bodega, nag-iisa at nag-iinat. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagpapaginhawa sa kanyang mainit na katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inuulit sa kanyang isipan ang mga turo ng kanyang ama at ang mga payo ni Mang Ernesto. Ang kanyang puso ay nakakagulat na kalmado. Hindi ito isang laban ng puot. Isa itong ritual para protektahan ang kanyang dignidad at ang dignidad ng taong mahalaga sa kanya. Noon, may lumapit sa kanya mula sa dilim. Si Claire. Hindi siya nakasuot ng damit pang party, kundi ang kanyang karaniwang damit. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Oo. Okay lang. Bahagyang ngumiti si Rin. Sandali silang tumayo nang magkatabi, ang ingay ng party ang kanilang background music. Ang totoo, natatakot ako. Unang bumasag sa katahimikan si Claire. Natatakot akong masaktan ka. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin kapag natapos na ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses. Ano man ang mangyari, walang magbabago, sabi ni Rin. Dahil dito, okay lang ako. Ang kanyang simpleng mga salita ay lalong nagpaiyak kay Claire. Lumapit siya sa harap ni Rin at hinawakan ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Bumalik ka ha? Ang mga salitang iyon ay isang pakiusap, isang utos, at isang taimtim na panalangin. Tumango si Rin. Gamit ang kanyang kabilang kamay, marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Claire. Nagtama ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng laban na ito, magagawa na kaya nilang tumawa at magkwentuhan tulad ng mga ordinaryong magkasintahan. Hindi nila alam ang hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang pagtingin sa mga mata ng isa't isa. Nang dumating ang takdang oras, isa-isang nagtipon ang mga estudyante sa bakanteng lote sa likod ng bodega. May nagsindi ng headlight ng kotse, ginagawang isang entablado ang gitna ng madilim na lugar. Bumuo ng isang malaking bilog ang mga estudyante. Ito ang kanilang sariling arena, kung saan ang kanilang mga batas ang umiiral. Ilang sandali pa, lumitaw si Jake, hinahawi ang mga tao. Nakahubad ang kanyang pangitaas. Ipinapakita ang kanyang maskuladong katawan. Ang kanyang mukha ay may malupit na ngiti at puno ng kumpiyansa sa tagumpay. Isinisigaw ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangalan. Pinapainit ang kapaligiran. Naniniwala siyang siya ang bida sa entabladong ito at ang mananalo sa labang ito. Mula sa kabilang panig, tahimik na pumasok si Rin sa bilog. Nakasuot lang siya ng lumang damit pang ehersisyo. Kung ikukumpara sa nakakatakot na anyo ni Jake, mukha siyang payat. Ngunit ang kanyang mga titig ay hindi natitinag. Hindi niya pinansin ang ingay at mga kantyaw sa paligid. Nakatuon lamang siya sa taong nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mayabang na sigaw ni Jake. Nagtapat sila sa gitna ng bilog na nilikha ng liwanag. Huminto ang lahat ng ingay. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Hindi ito simpleng away ng dalawang binata. Ito ay isang banggaan ng kayabangan at paninindigan, ng karahasan at kalooban, at ng dalawang magkaibang mundo. Mula sa malayo, si Claire, hindi kayang tumingin, ay magkadikit ang mga palad na nagdarasal. Ang gabi ng pagtutuos, ang kurtina ng tadhana, ay sa wakas ay tumaas na. Sa loob ng nakasisilaw na bilog na nilikha ng mga headlight ng kotse, nakatayo sina Rin at Jake, magkatitigan. Ang mga manonood, na ngayon ay tahimik, ay nakapako ang kanilang mga mata sa bawat galaw ng dalawa. Iba ito sa mga pambatang pambubuli sa pasilyo o sa field. Ito ay isang tunay na laban. Walang mga patakaran, walang referee. Tanging ang kalooban at mga kamao ng dalawa ang umiiral. Puno ng kumpiyansa si Jake. Mas matangkad siya kay Rin ng isang ulo. At ang kanyang katawan, na hinubog ng football, ay tila isang baluti. Sigurado siyang matatapos ang laban na ito sa loob lang ng ilang minuto. Tulad ng isang mandaragit na nagpapakita ng kahinahunan sa harap ng kanyang biktima, pinaikot-ikot niya ang kanyang leeg at pinatunog ang kanyang mga balikat, hinahamon si Rin.
May huling habilin ka ba, batang taga-silangan? Dito magtatapos ang pagiging matapang-tapangan mo. Hindi sumagot si Rin. Gaya ng itinuro ni Mang Ernesto, pinakalma niya ang kanyang puso at inayos ang kanyang paghinga. Hindi siya natinag sa mga provokasyon. Nakatuon lamang siya sa mga galaw at kilos ng kalaban. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpagalit kay Jake. Sige, manigas ka riyan! Unang kumilos si Jake. Sumugod siya na parang isang manlalaro ng football na sumisira sa pader ng depensa. Ang kanyang layunin ay dakmain si Rin at durugin ito gamit ang lakas. Isang dambuhalang bato na gumugulong iyon ang pakiramdam. Ngunit hindi siya sinalubong ni Rin ng harapan. Tulad ng tubig na dumadaloy, umikot siya sa direksyon ng pagsugod ni Jake at dumaan sa kanyang tagiliran. Sumuntok si Jake sa hangin at nawalan ng balanse. Mapanlin lang na daga. Lalo pang nagalit si Jake at muling sumugod. Ngunit, pareho lang ang resulta. Ginamit ni Rin ang sariling lakas ni Jake laban dito. Pinawalang bisa ang kanyang mga atake gamit ang pinakamaliit na galaw. Siya ay parang isang maliit na bato sa harap ng isang dambuhalang alon. Hindi kayang durugin ng alon ang bato. Umiikot lang ito sa paligid at nawawalan ng lakas. Matapos ang ilang bigong pag-atake, nagsimulang magbulungan ang mga manonood. Inaasahan nila ang isang mabilis na tagumpay para kay Jake. Ngunit ang nangyayari ay ibang-iba. Si Jake, na puro lakas lang ang ginagamit, ay hindi makatama at unti-unti nang hinihingal. Nainis si Jake at binago ang kanyang taktika. Lumayo siya at nagsimulang magpakawala ng mabibigat na suntok. Ang kanyang mga kamao ay humahaginit sa hangin. Hindi na lang umiiwas si Rin. Sinasalag niya ang mga suntok gamit ang kanyang braso o kamay. Sinisipsip ang lakas ng mga ito. Sunod-sunod na malalakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Habang tumatagal, naging malinaw ang takbo ng laban. Si Jake ay lumalaban para manira. Si Rin ay lumalaban para magtanggol. Ang mga atake ni Jake ay puno ng galit at pagkainip, habang ang depensa ni Rin ay may kahinahunan at pagtitiis. At sa wakas, isang suntok ni Jake ang tumagos sa depensa ni Rin at tumama sa kanyang balikat. Nanginig ang katawan ni Rin sa bigat ng impact. Isang maikling sigawan ang narinig mula sa mga manonood. Ang unang malinis na tama. Hindi pinalampas ni Jake ang pagkakataon at sunod-sunod na nagpakawala ng mga suntok, ginigipit si Rin. Umuurong si Rin habang desperadong sinasalag ang mga atake. Ayan na! Tapusin mo na, Jake! Sigaw ng mga kaibigan niya. Inakala ni Jake na nakuha na niya ang pagkakataon at itinaas ang kanyang kamao para sa isang huling malakas na suntok. Ang kanyang buong depensa ay nawala at ang kanyang katawan ay naging bukas. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Rin, na kanina pa depensibo, ay biglang kuminang ng matalim. Mula sa kanyang pag-urong, itinulak niya ang kanyang mga paa sa lupa at umikot ang kanyang katawan. Sa ilalim ng mga headlight, ang kanyang katawan ay naging isang anino na gumuhit ng isang arko. Hindi ito isang galaw para sa depensa. Ito ay isang galaw para sa isang nag-iisang todo lakas na kontra-atake. Napasinghap ang mga estudyante. Walang sino man ang inaasahan ang pag-atake ng tahimik na binata ay magsisimula na. Habang papalapit ang kamao ni Jake sa mukha ni Rin, ang katawan ni Rin ay lumutang mula sa lupa. Hindi ito isang simpleng pagtalon. Ito ay isang pasabog na pag-angat, na parang isang natutulog na dragon na pumapailan lang sa langit. Ang kanyang katawan ay naging isang itim na silweta sa ilalim ng liwanag. Gumuhit ng isang maganda, ngunit nakamamatay na arko sa hangin. Sandaling nakalimutan ng mga manonood ang oras. Lahat ay tila nasa slow motion. Ang umiikot na katawan ni Rin, ang mukha ni Jake na nanigas sa gulat, at ang nakasisilaw na liwanag na tumatanglaw sa kanila. Ang kanyang pinakamalakas na teknik na tutunan mula sa kanyang ama, pinino sa ilalim ng turo ni Mang Ernesto. Isang galaw na pinagsama ang lakas ng kalaban at tinanggal ang huling takot sa kanyang puso ang sukdulan ng arnis. Hindi ito isang simpleng tama. Isang nakakatakot at matunog na tunog na parang may nabasag ang pumunit sa katahimikan. Ang braso ni Rin ay perpektong sinalubong ang puwersa ni Jake. Iniliko ito at pinalakas pa bago ito ibagsak sa lupa. Ang malaking katawan ni Jake,
walang pagkakataong lumaban, ay tila isang dahon na lumipad sa hangin bago walang awang bumagsak sa lupa. Kasabay ng isang malakas na blag, nanatili siyang nakahiga at hindi na gumalaw. Isang perpektong katahimikan. Walang makapagsalita. Ang mga estudyante, na tila hindi maintindihan ang nangyari, ay pabalik-balik na tinitingnan ang nakahigang si Jake at si Rin na tahimik na nakatayo at naghahabol ng hininga. Ang tila hindi matatalong hari ng paaralan ay natalo sa isang iglap lamang ng payat na binatang dayuhan. At sa isang paraan na napakasuryal at napakalakas. Hindi sumigaw ng tagumpay si Rin. Lumapit siya sa nakahigang si Jake at tiningnan ang kanyang kalagayan. Buti na lang, nawalan lang siya ng malay, ngunit humihinga pa. Noon lang, nakahinga ng maluwag si Rin. Sinunod niya ang turo ng kanyang ama. Hindi niya sinira ang kalaban, pinutol lang niya ang siklo ng karahasan. Noon, may isang pumalakpak. Sa simula, mahina lang, ngunit agad itong sinundan ng iba pa. Hindi ito isang pang-aasar. Sa pagkatalo ni Jake, ito ay isang tunay na paggalang at paghanga sa isang binatang humamon sa imposible at sa huli nagtagumpay gamit ang sariling lakas. Lumapit ang ilang kaibigan ni Jake at inalalayan siyang tumayo. Sa kanilang mga mukha, wala ng galit, kundi pagkalito at kaunting pagkamangha. Tinalikuran ni Rin ang lahat ng ingay at tahimik na lumabas sa bilog. Ang mga estudyante ay tila dagat na nahati para bigyan siya ng daan. Hindi na siya isang target ng pang-aasar at pagwawalang bahala. Siya ay isang tunay na nagwagi na ipinaglaban ang kanyang paniniwala. Nang makalabas siya sa mga tao, nakatayo sa harap niya si Claire. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit siya ay nakangiti. Walang sabi-sabing tumakbo siya palapit at yumakap sa dibdib ni Rin. Mahigpit siyang niyakap ni Rin pabalik. Sa kanyang mga braso, naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat ni Claire. Tapos na. Tapos na ang lahat, bulong ni Rin sa kanyang tainga. Sandali silang nanatiling magkayakap. Hindi na nila narinig ang ingay ng party o ang bulungan ng mga estudyante. Sa kanilang mundo, tanging ang init at tibok ng puso ng isa't isa ang umiiral. Ang napakahabang gabi ay natapos na. At isang bagong umaga ang paparating. Ang laban ng gabing iyon ay naging isang alamat. Kinabukasan, si Rin ang laman ng usapan sa buong paaralan. Paano natalo ng maliit na binatang iyon si Jake sa isang iglap? Gaano kasuryal at kaganda ang kanyang mga galaw? Ang mga kwento ng mga nakasaksi ay kumalat na may kasamang pagmamalabis. Si Rin ay naging isang instant celebrity. Ilang araw na hindi pumasok si Jake. Kumalat ang chismis na na-dislocate ang kanyang panga. Nang muli siyang pumasok, hindi na siya ang dating hari. Nawala ang kanyang kayabangan at ang mga alipores niya. Isa na lang siyang ordinaryong estudyante na may sugat ng pagkatalo. Hindi na niya ginugulo sina Rin at Claire. Sa katunayan, siya pa ang umiiwas ng tingin kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo. Naging bayani si Rin, ngunit hindi siya kumilos na parang bayani. Nanatili siyang tahimik at mapagkumbaba. Kahit na kinakausap siya ng mga estudyante, nang may paggalang, nahihiya pa rin siyang sumagot. Nang maikli, ang gusto niya ay hindi kapangyarihan, kundi isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa kapaligiran ng paaralan. Nang mawala ang absolutong kapangyarihan ni Jake, nagsimulang magsalita ang mga estudyanteng dati inaapi. Wala nang hayagang pambubuli. Ang tahimik na katapangan ni Rin ay nagbigay ng pag-asa sa iba na kaya rin nilang basagin ang katahimikan at tumayo para sa kanilang sarili. Naging opisyal na magkasintahan sina Rin at Claire. Ngunit hindi sila magarbo. Sabay silang kumakain tuwing tanghalian, magkatabing nag-aaral sa library at magkasamang naglalakad sa tabi ng ilog pagkatapos ng klase. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok sa pinakamahirap na panahon, ay mas matibay at mas malalim kaysa sa iba. Si Claire ay hindi na isang manika na nakakulong sa titulong girlfriend ni Jake. Naging isa siyang malayang dalaga na may sariling boses at pangarap. Lumipas ang taglagas at dumating ang unang pag-ulan ng nyebe.
Magkaharap na nakaupo sina Rin at Claire sa isang maliit na restaurant. Sa labas ng bintana, tinatakpan ng puting nyebe ang mundo. Anong gagawin mo pagkatapos ng graduation? Tanong ni Claire habang humihigop ng mainit na inumin. Mag-aral muna ako sa kolehiyo. Gusto kong mag-aral ng architecture. At tuwing weekend, tutulong ako kay Mang Ernesto na magturo sa mga bata sa gym. Nakangiting sagot ni Rin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at kumpiyansa sa hinaharap. Ang ganda niyan! Taos-pusong sabi ni Claire. Inabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay ni Rin. Ako naman, siguro aalis ako sa bayang at mag-aaral sa ibang syudad. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ng sining. Malayo pala. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mukha ni Rin. Okay lang yan. Mas hinigpitan ni Claire ang hawak sa kanyang kamay. Nandyan naman ang mga panahong pinagdaanan natin. Hindi problema ang distansya. Nagkatinginan sila at ngumiti. Sa isang dayuhang lupain na napakahirap para sa kanya, akala niya ay nawala na ang lahat. Ngunit sa huli, dito niya natagpuan ang mga pinakamahalagang bagay. Ang tapang na maniwala sa sarili, ang paninindigang ipaglaban ang tama, at higit sa lahat, ang pag-ibig ng isang taong mahigpit na hahawak sa kanyang kamay. Paglabas nila sa restaurant, magkatabi silang naglakad sa ibabaw ng purong puting nyebe na wala pang bakas. Ang kanilang mga yapak ay lumikha ng isang bagong landas na humahaba sa kanilang likuran. Tapos na ang lahat ng laban. At ngayon, sa liwanag ng isang bagong umaga, ang kanilang tunay na kuwento ay magsisimula pa lamang. Isang maningning na kuwento na hindi na nila gagawin ng mag-isa, kundi ng magkasama.